Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako ulit sa ating pag-aaral sa Gospel of John. Makibukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia sa John chapter 3 verses 13 through 15. John chapter 3 verses 13 through 15. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po rito, "At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon din kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan." Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, samahan mo po kami sa pangangaral ng iyong salita. Buksan mo nawa ang puso at isipan ng mga makikinig upang maunawaan namin ang katotohanan sa kapahayagan ng iyong salita sa tulong ng iyong Santong Espiritu. Magligtas po kayo ayon sa inyong kalooban at nawa ay tanging pangalan mo lang ang aming maitaas sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa nakaraan nating pag-aaral mula talatang 1 hanggang 10 ng kabanatang 3, pinag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng kapanganakang mag-uli. Una, nalaman natin na walang bahagi ang tao sa kapanganakang mag-uli. Dahil ito ay isang pagkilos na tanging ang Diyos lang ang may gawa. It is the act of the Savior. Kung paano ang isang batang ipinapanganak sa pisikal ay wala ni katiting na bahagi sa kanyang kapanganakan, gayon din naman ang sinumang ipinapanganak sa espiritual ay wala rin ni katiting na bahagi sa kapanganakang mag-uli. Being born again is the supernatural work of God alone. Ikalawa, dahil sa ang tao ay patay sa kasalanan sa harapan ng Diyos, katulad ng patay, ang tao ay wala ni katiting na kakayahan para buhayin at iligtas ang kanyang sarili mula sa kaawa-awa niyang kalalagayan bilang makasalanan. Kung kaya kailangang maipanganak na muli, at ang pagkilos na ito na tanging ang Diyos lang ang may gawa, ay tinatawag na pagbuhay sa isang taong patay sa kasalanan. Being born again is number 2, the awakening of the sinner. Tinatawag din itong regeneration. It is the quickening of the dead sinner by God's regenerating power. At ikatlo, kung paanong ang kapanganakan sa pisikal ay nagaganap sa kaparaanan ng mga pisikal na magulang, gayon din naman ang kapanganakang espiritual ay nagaganap sa kaparaanan lang ng Espiritu ng Diyos. Being born again is the activity of the Spirit. Tinawag itong kapanganakan sa tubig at Espiritu dahil ito ang dalawang bagay na ginaganap o ina-apply ng Espiritu ng Diyos sa oras ng kapanganakang mag-uli ng taong maliligtas. Ang kapanganakang mag-uli sa Espiritu na tinatawag na kapanganakan sa tubig ay siyang simbolo sa salita ng Diyos na lumilinis ng kasalanan at ito ay nagaganap sa mga maliligtas habang sila'y nakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo na mula sa salita ng Diyos. Ito rin ang binhing di nasisira na itinatanim ng Espiritu Santo ng Diyos sa puso ng mga maliligtas. Tinatawag din itong kapanganakan sa Espiritu na ang ibig sabihin ay ang pagbibigay sa atin ng bagong puso at bagong Espiritu. Tatanggalin ng Espiritu ng Diyos ang masuwayin at matigas na puso at papalitan niya ito ng masunuring puso. Bagong puso na may kakayahang magsisi at manampalataya sa Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas at pusong may kakayahang umunawa at tumugon ng malaya sa Ebanghelyong ipinapangaral. Halos magkasabay na nagaganap ang lahat ng ito sa kapanganakang mag-uli. Habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, ngunit hindi tayo aware o wala tayong kamalayan na nagaganap na pala sa atin ang kapanganakang mag-uli. Kung paanong hindi rin tayo aware sa mga nagaganap nung tayo ay ipinapanganak sa pisikal. At tulad din ng hangin, hindi natin nakikita ang nagaganap sa ating puso sa oras ng kapanganakang mag-uli.
Ang tanging alam natin sa mga oras na yon, malaya natin ginusto ang magsisi at manampalataya sa Panginoong Hesus. Kung kaya minsan, nasasabi natin na naligtas tayo dahil may desisyon tayong ginawa na siyang iniisip nating bahagi ng tao sa kanyang kaligtasan. Ngunit meron ang kalayaan, ngunit maging ang kalayaan na meron tayo para nasahin nating magsisi, manampalataya at sumunod sa Panginoon ay hindi pa rin mula sa atin, kundi mula pa rin sa Diyos. Bakit? Dahil magagawa lang ng isang taong patay sa espiritu na maliligtas ang kakayahan ng malayang makapagsisi at manampalataya ng totoo sa pamamagitan lang ng bagong espiritu at ng bagong puso na ipinagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo sa oras na nagaganap ang kapanganakang mag-uli, habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ang tanging bahagi ng tao kung mayroon man ay walang iba kundi ang ating kasalanan. Ito ang paraang itinakda ng Diyos upang ang lahat ng papuri at pasasalamat ay maibigay lang natin sa Diyos at upang walang sinumang magmapuri sa Kanyang harapan. Hanggang sa bahaging ito, walang sinabi kay Nicodemo ang Panginoon kung paano maipapanganak na mag-uli ang isang tao. Ngunit sa mga sumusunod na talata, makikita natin hindi kung paano, kundi bakit kailangan ipanganak na mag-uli ang isang tao. Sa ating pagpapatuloy, batahin natin ang verse 11. Sabi rito, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatotohanan namin, at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo, sabi ng Panginoong Jesucristo. Mapapansin ninyo ang biglang paggamit ng Panginoon ng panghalip na ninyo. Hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Ibig sabihin, hindi na lang si Nicodemo ang kausap niya sa pagkakataong ito, kundi ang lahat ng mga hindi pa nakakaranas ng kapanganakang mag-uli at hindi pa naliligtas. Sinabi ni Jesus na ang nalalaman namin, ibig sabihin nalalaman niya at ng kanyang mga alagad, na ang kapahayagang sinasabi niya patungkol sa kapanganakang mag-uli ay hindi haka-haka o sabi-sabi lang, kundi kaalamang may katotohanan at may katibayan. Kaya nga muling ginamit ni Jesus ang salitang katotohanan, sapagkat ang ibig sabihin, ito ay totoo. Pagkatapos sinabi ni Jesus, at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Bakit sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo? Dahil bagamat ang kapanganakang mag-uli o ang kaligtasan ay nakasalalay lang sa Diyos na siyang may gawa nito, ngunit may pananagutan pa rin ang tao kung hindi niya tatanggapin at paniniwalaan ang katotohanan ito na sinasabi ng Panginoon. Ito ang tinatawag na God's sovereignty and human responsibility. Ito ay kambal na katotohanan parehong sinasabi ng Biblia, kung kaya pareho nating dapat tanggapin, paniwalaan at ituro ang dalawang ito. Gaano man ito kahirap unawain ng ating limitadong kaisipan, kung sa ikapupuri naman ng Diyos. Basahin natin ang verse 12. Sabi rito, kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Sinasabi ni Jesus na may mga bagay siyang sinasabi ukol sa mga bagay na panlupa at bagay na panglangit. Ito ang mga bagay o mensaheng sinasabi niya na panlupa. Ano ang mga bagay o mensaheng sinasabi niya na panlupa? Bagamat ang Diyos ang may gawa sa kapanganakang mag-uli, ito ay bagay pa rin na panlupa dahil kailangan nating ipanganak na mag-uli at maligtas dito sa lupa at hindi sa langit. Ibig niyang sabihin, kung hindi nila pinaniniwalaan na kailangang maipanganak na mag-uli ang isang tao para makapasok sa kaharian ng Diyos sa kabila ng mga simpleng mensahe o ilustrasyong panlupa na madaling unawain katulad ng analogy ng kapanganakang pisikal,
At analogy niya ng hangin. Paano pa nila paniniwalaan, sabi ng Panginoon, kung sabihin ko sa kanila ang mga bagay na nauukol sa langit? Anong ibig sabihin ng Panginoon sa mga bagay o mensahe na nais niyang sabihin ukol sa langit? Ano nga ba ang sinasabing ito ng Panginoon na mensaheng buhat sa langit sa ikaliligtas ng tao na kailangan nating maunawaan? Pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang, What is Christ's message from heaven? What is Christ's message from heaven? Ano ang mensahe ni Kristo buhat sa langit? Basahin natin ang verse 13. Sabi rito, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Sinasabi ni Kristo sa talatang ito na siya lang ang may otoridad at may karapatang magpahayag ng mensahe ng Diyos sa tao sa ikaliligtas nito dahil wala pang sino mang tao ang nakakyat sa langit kahit minsan para malaman ang kapahayagang buhat sa Diyos patungkol sa totoong ikaliligtas ng tao kundi si Kristo lang na buhat sa langit. Isinugo ng Ama, bumaba sa lupa at nagkatawang tao upang maging tagapagligtas. At ano ang unang mensaheng buhat sa langit sa ikaliligtas ng tao na dala ni Jesus sa talatang ito? Basahin muli natin ang verse 13. Sabi rito, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Anak ng tao. Ito ang paboritong gamitin ni Jesus upang tukuyin ang kanyang sarili bilang Mesaya na nagkatawang tao. Subalit sa talatang ito na ating binasa, inihahayag ni Kristo na siya din ay anak ng Diyos. Sa makatuwid ay hindi lang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Sinabi niya dito na wala pang taong nakakakyat sa langit upang magbigay ng mensahe buhat sa Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kundi siya lang na bumaba sa langit. Inihahayag dito ng Panginoong Yesus na siya ay hindi ordinaryong tao, kundi siya ay mula sa langit. Hindi ba't ang langit ay tahanan ng Diyos? Nangangahulugan, inihahayag dito ng Panginoong Yesus na siya ay Diyos. Excuse me po. Ito ang sinasabi niya kay Nicodemo na kung hindi nito kayang panampalatayaan ang mensaheng panlupa, paano pa nito pananampalatayaan ang mensaheng panlangit na si Kristo na kaharap niya ay Diyos na nagkatawang tao? Ito ang unang mensahe na dala-dala ni Jesus mula sa langit na kailangan nating panampalatayaan sa ikaliligtas ng tao. What is Christ's message from heaven? Believe the Son of God. Believe the Son of God. Panampalatayaan natin si Jesus na anak ng Diyos. Ito ang unang mensahe ni Jesus na mula sa langit patungkol sa ikaliligtas ng tao sa kasalanan. Ang incarnation o pagkakatawang tao ng Diyos at ang katuruan ng Christology o kalikatan ng persona ni Kristo ay nakapaloob sa mensahe ng Ebanghelyo. Bakit? Dahil sinasabi ni Apostol Pablo na ang Ebanghelyo ay nakapaloob sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit imposibleng muling mabuhay si Jesus matapos itong mamatay kung hindi siya Diyos. Imposible din na si Kristo ay maging tagapagligtas at maging kahalili natin na mamatay sa krus para sa ating kasalanan dahil hindi mamamatay ang Diyos kung hindi siya magkakatawang tao. Kung hindi naman Diyos si Jesus, kundi tao lang, hindi naman siya mabubuhay na mag-uli. At kung hindi siya nabuhay na mag-uli, ayon kay Apostol Pablo sa unang Korinto, 15 kabanata, talatang 17, walang saysay ang ating pananampalataya at tayo ay hindi pa rin napapatawad sa ating mga kasalanan kung hindi muling nabuhay si Jesus.
Kaya kailangan ng tagapagligtas ay Diyos para ito mabuhay na mag-uli nang sa ganon tayo ay maligtas. Kasama sa dapat nating panampalatayaan kay Jesus ay hindi lang ang kanyang pagiging Kristo o tagapagligtas, kundi maging ang kanyang pagiging Diyos. Bakit? Dahil ito ang layunin kung bakit isinulat ni Apostol Juan ang Ebanghelyo. Basahin natin muli sa John chapter 20 verse 31, sabi dito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat, bakit daw nangasulat ang Ebanghelyo? Upang kayo'y magsisampalataya. Ngunit anong dapat nating panampalatayaan? Magsisampalataya na si Kristo ay, una, ang Kristo. Ang ikalawa, ang anak ng Diyos, sabi dito. Kailangan natin panampalatayaan ang buong persona ni Jesus, ang kanyang pagiging Kristo, ang ibig sabihin ay Mesaya o tagapagligtas, at ang kanyang pagiging anak ng Diyos o pagiging Diyos. Sa Biblia, kapag tinutukoy si Jesus bilang anak ng Diyos, kaiba ito sa pagtawag sa atin bilang mga anak din ng Diyos. Tayo ay anak lang by adoption. Hindi tayo mga tunay na anak, kundi itinuri lang na anak. Pero si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos. Ang salitang bugtong ay mula sa salitang Griego na monogenes. Monogenes na ang ibig sabihin ay kaisa-isang anak o walang katulad na uri. One of a kind, Jesus. Siya ay unique. Siya ay nag-iisa lang, only begotten Son. At dahil anak siya ng Diyos, siya ay Diyos din. Ang tawag naman dito ay Hebraism language. Ibig sabihin ng Hebraism language, kapag tinawag kang anak ni ganito, kung ano ang katangian at kalikasan ng tatay mo, dala-dala mo ito bilang anak niya. Kung ang tatay mo ay tao, ang kalikasan mo din bilang anak ay tao din. Kung anak ka ng agila, ikaw din ay agila at dala-dala mo ang katangian ng agila. Hindi ka manok at hindi ka sisiw, ikaw ay agila. Gayun din naman kapag sinabi sa Biblia na si Jesus ay anak ng Diyos, ang katangian at kalikasan niya ay katulad din ng kanyang ama. Kung ang Diyos Ama ay Diyos, sa makatuwid ang Diyos Anak ay Diyos din. Kung kaya ang ibig sabihin na si Kristo ay anak ng Diyos, siya ang ikalawang persona ng Diyos. Dahil kung si Kristo ay tao lang, hindi na kailangang sabihin ng Biblia na siya ay kailangang magkatawang tao o maging tao. Sila ng Diyos Ama, kasama ang Espiritu Santo, ay isang Diyos sa tatlong persona. Hindi natin tinuturo na may tatlong Diyos. Dahil iisa lang ang Diyos. Ang tatlo sa kanila ay ang kanilang persona. Anong sinasabi nito sa atin ngayon? Alam nyo, maraming naniniwala na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Ngunit tinatawag din nila ang kanilang mga sarili bilang mananampalataya. Yung iba naman, kunwari kinikilala nila si Jesus bilang Diyos. Pero Diyos na kapantay, Diyos na hindi kapantay ng Ama. Sinasabi nila na si Jesus ay nilikha lang ng Diyos o maliit lang na Diyos kumpara sa kanyang Ama. Ito rin ay napakalaking kasinungalingan. Bakit? Dahil kung si Kristo ay nilikha lang, lalabas na siya ay may simula. Bakit? Dahil lahat ng bagay na nilikha ay may simula. Lalabas din na hindi siya Diyos dahil ang Diyos ay walang simula. Kaya kasama sa Ebanghelyong ating pinapangaral na dapat din nating panampalatayaan at ipaglaban ang pagiging Diyos ni Jesus. Ang mga atheist naman, sila ang mga taong hindi naniniwala na may Diyos. Pero mayroon din mga naturingang Kristiyano na tinatawag na practical atheists. Ipinapahayag nila na nananampalataya sila na si Jesus ay Diyos. Ngunit sa praktikal o sa totoong buhay, namumuhay sila na parang walang Diyos na dapat katakutan at dapat sundin. Isa pang halimbawa ng practical atheist ay si Satanas. Anong sabi ng James chapter 2 verse 19? Si Satanas man ay naniniwala din na may Diyos.
Pero alam natin, kalaban siya ng Diyos at hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. Si Nicodemo din ay naniniwalang may Diyos. Pero hindi siya naniniwala na si Kristo na kausap niya ay Diyos. Kaya hindi naman marami ang nagsasabi na kilala nila ang Diyos, pero kaaway sila ng Diyos dahil hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Sa Biblia, ang ibig din sabihin ng Diyos ay Panginoon o Adonai. Adonai ang tawag ng mga Hudyo sa Diyos, sa salitang Griego, sa salitang Hebreo, na ang ibig sabihin ay Panginoon. At alam niyo, ang ibig sabihin ng Panginoon, siya ang nasusunod sa buhay natin. Hindi ang sarili nating kagustuhan at hindi ang kasalanan ang dapat na nasusunod. Kaya kahit ipinapahayag natin na nananampalataya tayo kay Kristo bilang Diyos, katulad ng karamihan, pero kung hindi natin siya sinusunod bilang Diyos at Panginoon ng buhay natin, baliwala ang ating mga ipinapahayag. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ang ibig sabihin ay Diyos ko, ay papasok sa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking mga utos bilang Panginoon. Kung ikaw ay isa ng mananampalataya, ang Jesus bang pinananampalatayaan mo na siyang iyong tagapagligtas, ay pinananampalatayaan mo rin bilang anak ng Diyos, ikalawang persona ng Diyos, at Diyos na nagkatawang tao? Ito ang mensahe ni Kristo buhat sa langit na hanggang ngayon ay hindi pinaniniwalaan ng marami, katulad ni Nicodemo. What is Christ's message from heaven? Number 1, believe the Son of God. Para sa ikalawang puntos, batahin natin ang talatang 14. Sabi rito, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilangang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Mapapansin nyo, sinimula ni Jesus ang talatang ito sa salitang at. At kung paanong, ibig sabihin ng at, karugtong siya ng unang sinabi ni Jesus. Ano ang unang mensahe ni Jesus sa ikaliligtas ng tao? Una, panampalatayaan natin na si Kristo na nagkatawang tao ay Diyos. Ano ang sumunod na mensahe ni Kristo mula sa langit sa ikaliligtas ng tao? Sabi dito sa verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Saan itataas ang anak ng tao ang Panginoon? Anong ibig sabihin nito? Tumutukoy ito sa kamatayan ni Jesus kung saan siya ay itinaas at ibinitin sa krus. Katulad ng ibinitin ni Moses na ahas. Bagamat ito ang unang taon ni Kristo sa kanyang ministeryo, dalawang taon pa bago siya ipako sa krus, ngunit bilang Diyos ay inihayag na niya kung paano magaganap ang kamatayan niya sa krus. Kung saan siya ay ipapako, itataas o ibibitin, ito ang mensaheng daladala ni Jesus mula sa langit sa ikaliligtas ng tao. Una, ang panampalatayaan na si Kristo ang anak ng Diyos at Diyos na nagkatawang tao. At ikalawa, ang panampalatayaang siya bilang nag-iisang tagapagligtas na ipinadala ng Diyos buhat sa langit upang bayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. What is Christ's message from heaven? Believe the Savior. Believe the Savior. Believe the Son of God. Believe the Savior. Hindi kinakailangang makilala lang natin ang tagapagligtas. Kailangang panampalatayaan natin siya at ang kanyang ginawa sa krus. Sa talatang 2, kinilala ni Nicodemo si Jesus bilang guro na mula sa Diyos.
Ngunit sinabi ng John chapter 2 verse 25, hindi naniniwala si Kristo na totoo ang pananampalataya ng mga taong nakakita ng kanyang mga himala at kabilang dito si Nicodemo. Bakit? Dahil nalalaman ni Jesus bilang Diyos ang laman ng puso at isip ng lahat ng tao. Alam niya na mababaw at hindi nakapagliligtas ang pananampalatayang mayroon sila sa pamamagitan ng simpleng pagkilala kay Jesus bilang guro na mula sa Diyos at simpleng paniniwala na sumasa kanya ang Diyos dahil sa mga himalang ginagawa niya. Hindi nakapagliligtas ang ganitong uri ng pananampalataya. Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay ang pananampalatayaan si Kristo bilang Diyos at bilang tanging tagapagligtas. Ano ang ginawa ni Jesus sa krus na kailangan nating panampalatayaan? Ginamit ni Jesus ang naganap sa Israel sa Numbers chapter 21, verse 4 to 9 bilang analogy o ilustrasyon kung paano maliligtas ang tao mula sa kasalanan. Basahin natin ang Numbers chapter 21, verse 49. 4 to 9, sabi rito, nang iligtas ng Diyos ang Israelita mula sa Ehipto, naglakbay sila sa ilang patungo sa lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Diyos para doon manirahan. Pero nang magutom sila, nauhaw at nahirapan sa paglalakbay, sa verse 5, sabi rito, nagreklamo sila sa Diyos. Sinabi nila sa Diyos, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay? Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Ang tinutukoy nila ay ang pagkain ng mana. At pagdating sa verse 6, dahil dito pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Kaya nananalangin si Moises sa Diyos. At ganito ang sabi ng Diyos kay Moises sa verse 8. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Kung paanong ibiniti ni Moises sa kahoy ang tansong ahas na ginawa niya upang maligtas sa kamatayan, ang sino mang nakagat ng ahas na titingin dito, gayon din naman ipinako at ibiniti ng Panginoon sa krus para iligtas sa kamatayang walang hanggan ang mga makasalanan na titingin ng may pananampalataya sa pagliligtas na ginawa ni Jesus sa krus. Pero ang tanong, bakit sa ahas siya inihalin tulad? Bakit sa ahas inihalin tulad ang ating Panginoong Jesucristo? Una, ang ahas ay simbolo ng kasalanan dahil nagsimula ang kasalanan sa Hardin ng Eden nang tuksohin ng ahas na magkasala si Eva at si Adan. Ikalawa, ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan o siya ay itinuring na kasalanan na parang ahas upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sinasabi ng talatang ito na si Kristo ay nagmitulang kasalanan sa krus para sa atin. Kung kaya ang mensahe ng Diyos kay Moises, kung bakit ibinitin niya ang tansong ahas sa kahoy, ay para mabuhay ang sinumang natuklaw ng ahas na titingin ng may pananampalataya sa tansong ahas na siyang naging simbolo ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ano ba ang ginawa ni Jesus sa krus? Siya ay namatay sa krus dahil ito lang ang tanging paraang hinihingi ng batas ng Diyos para mabayaran ang kasalanan ng tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ayon sa Romans chapter 6 verse 23. Ngunit bakit kailangang si Kristo pa ang mamatay?
Bakit hindi na lang si Moises, si Abraham, si Pedro o si Pablo ang namatay? Bakit kailangan ay si Kristo? Ano ang mensahe nito? Dahil ang kailangang alay sa ikapapatawad ng kasalanan ay alay na perpekto at walang kasalanan o kapintasan. Pero sino ang walang kasalanan? Ayon sa Biblia sa Romans chapter 3 verse 10, walang tao na hindi nagkasala at lahat ng tao ay may kasalanan. Kung ang ipapako sa krus ay isang taong may kasalanan, hindi tayo maliligtas. Kaya walang pag-atang maligtas ang tao kung hindi nagkusa si Kristo na anak ng Diyos na magkatawang tao at mamatay sa krus. Bakit? Dahil siya lang ang walang kasalanan at siya lang ang karapat-dapat na maging tagapagligtas. Anong sinasabi nito sa atin? Alam nyo, 2,000 taon na ang nakakalipas. Napakarami ng tao ang nakakaalam na namatay si Jesus sa krus para sa kasalanan. Pero bakit hindi sila naliligtas bagkus nagpapatuloy sila sa paggawa ng kasalanan? Dahil hindi lang natin ito kailangang malaman, kundi dapat ay panampalatayaan at isabuhay ang kanyang kamatayan. Kung naniniwala tayong si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, bakit kailangan tayong magpatuloy sa paggawa ng kasalanan? Hindi ba dapat ay kamuhian natin ang kasalanan na pinagbuwisan ng buhay ng ating minamahal na Panginoon? Dahil sa bawat kasalanang ating nagagawa, ay parang muli nating ipinapako ang Panginoong Yesus sa krus. Kung kaya kailangan nating sampalatayaan ng buong puso na ipinadala ng Diyos sa Jesus na mamatay sa krus, dahil ito lang ang tanging hain para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan na kinalulugdan ng Diyos. At ito ang tunay na ibig sabihin ng pagsampalataya sa tagapagligtas. Ito ang mensaheng dala-dala ni Jesus mula sa langit sa ikaliligtas ng tao. What is Christ's message from heaven? First, believe the Son of God. Second, believe the Savior. At para sa ikatlong puntos, hindi sapat na malaman lang natin ang paraang pinili ng Diyos sa ikaliligtas na makasalanan nang ipadala niya si Jesus na mamatay sa krus. Kailangan din natin itong maunawaan at higit sa lahat ay panampalatayaan. Ngunit bakit kailangan natin itong panampalatayaan? Bakit ang pagsampalataya ang siyang susi sa ikaliligtas ng tao? Muli natin basahin ang talatang 15, sabi rito, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan o maligtas. Ito ang ikatlong mensaheng daladala ni Jesus mula sa langit sa ikaliligtas ng tao. What is Christ's message from heaven? Believe and be saved. Believe and be saved. Believe the Son of God. Number 2, believe the Savior. And number 3, believe to be saved. Kailangan nating maunawaan una na ang ipinadala ng Diyos na tagapagligtas ay ang Diyos anak. Hindi ang sino man. Kaya nga sabi ng Gawa, chapter 4, verse 12, dahil sa silong ng langit walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lang ng anak ng Diyos na si Jesus. Kailangan din nating maunawaan na ang tanging paraang pinili ng Diyos sa pagliligtas ni Jesus ay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, na bagamat kamangmangan ito para sa iba, ngunit ito ay ayon sa kahangahangang karunungan ng Diyos. Bakit? Dahil ang totoo nating kaaway ay ang kasalanan. Kung kaya ang kasalanan ng ginapi ni Jesus sa krus. Ngunit hindi sapat na malaman lang natin ang mga ito. Higit sa lahat,
kailangan natin itong panampalatayaan. Balikan natin ang mga Israelita na nakagat ng ahas sa ilang. Ano ang mensahe ng Diyos para makita nila ang bunga ng kanilang pagre-rebelde? Umangal sila sa Panginoon. Sinabi nila, nakakasuya na Panginoon itong pagkain ibinibigay mo. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng ahas ang Diyos at kinagat sila, kung saan ay maraming namatay. Ngunit dahil sa ginawa ng Diyos, ano nangyari? Nakita nila ang kanilang pagkakasala sa Diyos at humingi sila ng tawad. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh. Yun ang unang ginawa sa kanila ng Diyos. Ang matutunan nilang aminin ang kanilang kasalanan para makita nila ang kanilang kaawa-awang kalalagayan bilang mga makasalanan na nagre-rebelde sa Diyos. At ganon din ang unang nagaganap sa naliligtas. Kung nais mong maligtas, kailangan mo munang makita ang iyong sarili bilang makasalanan at pagsisihan mo ito. Ito ang hindi nakita ni Nicodemo sa kanyang sarili sa paglapit niya kay Jesus. Para sa kanya, siya ay mabuti at hindi niya kailangan ng magsisi. At dahil sa awa ng Diyos sa mga nakagat ng ahas, nagbigay ulit ng mensahe ang Diyos kay Moises sa ikaliligtas nila sa talatang 8. Sabi rito, gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Ang mensahe sa pagtingin nila sa ahas ay tulad ng pagtingin ng may pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus. At ito ang nais ipahayag ni Kristo sa analogy na ito. Bagamat nagsisi sila sa kanilang nagawang kasalanan sa Diyos, ngunit hindi sapat ang pagsisisi dahil ang batihan ng kapatawaran ng Diyos ay hindi ang pagsisisi kundi ang panampalatayaan ang ginawa ni Jesus sa krus. May ginawa ba ang mga Israelita para sila maligtas? Wala silang nagawa. Kaya nga namatay na ang iba. Ang Diyos ang may ginawa. Nagbigay ang Diyos ng paraan para sila maligtas. Wala silang ginawa kundi lumingon lang sa ahas. Kahit nasa malayo sila, hindi sila lumapit, hindi sila gumapang, hindi nila kailangang abutin ang ahas na nakabitin sa kahoy, kundi tumingin lang sila sa ahas. Ibig sabihin, hindi nakasalalay sa ginawa nila ang kanilang kaligtasan, kundi sa ginawa ng Diyos. Yun ang mensahe nito. Ngunit maaaring sabihin ng iba na may ginawa pa rin sila at iyon ay ang paglingon nila sa ahas. Pero teka, sa kanila ba galing ang mensaheng iyon na kailangan silang tumingin sa ahas? Hindi ba iyon ang paraan na ibinigay ng Diyos kay Moises na dapat gawin ng mga Israelitang nakagat ng ahas upang sila ay maligtas? Kung gayon, hindi sa kanila galing ang kaalamang ito, kundi sa Diyos pa rin. At kahit hindi sinasadyang napatingin pa sila sa tansong ahas, kung hindi nila alam kung bakit kailangan silang tumingin, hindi pa rin sila maliligtas. Dahil kailangan nilang unawain mabuti ang mensahe ng Diyos at buong isip at panampalatayaan ng buong puso para sila maligtas. Ito ang elemento ng totoong pananampalataya. Ano ang mensaheng sinasabi nito sa atin upang maligtas ang tao? Kailangang panampalatayaan natin ang paraan ng kaligtasang ibinibigay sa atin ng Diyos para sa ating ikaliligtas. Ang totoong pananampalataya ay isang pagtugon na may dalawang mukha. Una, pagtalikod sa kasalanan o pagsisisi. Ikalawa, pagharap o pagsunod sa Diyos.
Ito ang tunay na pananampalataya. Kailangang aminin natin na tayo ay nagkasala at sumuway sa utos ng Diyos. At kailangan nating panampalatayaan si Kristo bilang tanging tagapagligtas na ibinigay ng Ama. Hindi ang panampalatayaan ng ating mga ginawang kabutihan na siyang magliligtas sa atin, kundi ang ginawa ng anak ng Diyos nang siya ay magkatawang tao at namatay sa krus upang ang sino mang lumingon ng may pananampalataya sa ginawa niyang pagliligtas sa krus, kahit 2,000 taon na ang nakakalipas, ay maligtas pa rin mula sa kamatayan at sa kaparusahan ng kasalanan. What is Christ's message from heaven? Number 1, believe the Son of God. Number 2, believe the Savior. Number 3, believe and be saved. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mensaheng ito na ibinigay ni Jesus ay hindi kung paano tayo ipapanganak na mag-uli. Dahil wala tayong bahagi sa kapanganakan mag-uli. Ang mensaheng ito ay may kinalaman kung bakit tayo kailangang ipanganak na mag-uli at hindi kung paano. Ano ang koneksyon ng kapanganak ng mag-uli sa mensaheng ito ni Jesus? Kailangan tayong manampalatayang si Kristo ay Diyos at tanging tagapagligtas. Ngunit, walang kakayahang manampalataya ang isang taong patay sa espiritual. Paano siya maliligtas? Kung kaya kailangang ipanganak na mag-uli ang isang tao dahil doon lang siya magkakaroon ng kakayahang manampalataya ng totoo sa pamamagitan ng bagong puso at bagong espiritu na ibibigay ng Diyos sa oras ng kapanganakang mag-uli. Itinulad ng Panginoon ang kapanganakang mag-uli sa pagkilos ng hangin. Kung paanong hindi natin alam kung saan nanggagaling at patungo ang hangin, gayon din naman hindi natin alam kung kailan nagaganap ang kapanganakang mag-uli. Ang tanging alam natin, kailangan nating ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Hindi natin problema kung paano kikilos ng Diyos dahil Diyos siya at kikilos siya kung kailan niya gusto. Ngunit, pakinggan ninyo ang napakahalagang sasabihin ko. Tulad ng kapanganakang mag-uli, bagamat hindi natin malalaman kung saan nagmumula at kung saan paroroon ang hangin, subalit malalaman naman natin ang epekto nito kung nandyan na ang hangin, kapag siya ay umuugong at kapag ito ay tumatama sa ating balat. Kung paanong ang ugong ng hangin at pagtama lang nito sa ating balat ang ating malalaman. Gayon din naman, malalaman lang natin na ipinanganak na sa Espiritu ang isang tao kapag nagawa niyang magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas na may katibayan ng pagbabago ng buhay at pagkamuhi sa kasalanan. Kaya anong dapat natin gawin? Panampalatayaan natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at bilang tagapagligtas. Yun lang. Ang Diyos ang bahala kung paano niya tayo muling ipapanganak na mag-uli. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, salamat po sa kapahayagan ng mensahe mo. Buhat sa langit, para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na kung pananampalatayaan namin ng buong isip at buong puso na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at tanging tagapagligtas, at pananampalatayaan namin na ang tanging kabayaran at kapatawaran ng aming mga kasalanan ay sa pamamagitan lang ng kanyang kamatayan sa krus, kami ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manahan po nawa ang katuruang ito sa aming puso at isipan at maibahagi namin sa iba. Magligtas ka po ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong espiritu. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo.
Amen.